Sa nakaraang episode nagsimula na ang sagupaan ng Shadow Monarch at ng Dragon Monarch. Dito ginamit ni Jinwoo ang Dragon Fear kung saan sumigaw ito ng napakalakas na dahilan para ang lahat ng mga dragon na kalaban ay hindi makagalaw sa takot. Pagkatapos ay dinala ni Jinwoo ang Dragon King sa isang isla na malayo sa lahat. Dito nila tatapusin ang kanilang labanan. Pero sa kasamaang palad kahit ano sa mga atake ng ating bida ay hindi tumatalab sa napakalakas na kalaban niya. Sa pagtatapos ng episode na ito bumalik sa human form ang Dragon King at inalok si Jinwoo na makipagtulungan sa kanya. Kapag pumayag siya ay hindi na niya wawasakin ang kanilang mundo, pero tinanggihan naman ito ni Jinwoo. Hindi pumayag si Jinwoo sa alok ng pag-anib sa Monarch of Destruction na si Antares, at itinuring ni Jinwoo na ito ay isang malaking biro. Kung kaya't nagalit si Antares sa tugon na ito ni Jinwoo. Dahil dito ay makikitang nagbabago ng anyo si Antares. Naglabas ito ng malakas na aura, at ito'y nagiging isang malaking dragon. Sa pagbagong anyo ni Antares ay muntik nang matamaan si Jinwoo nang lumapag sa lupa ang Dragon Claw ng King Monarch of Destruction. Agad namang nakailag si Jinwoo at nag-activate ng kanyang Kamish Dagger. Tinawag si Kaisel at sumakay sa likod nito. Habang nasa ere si Kaisel at Jinwoo, ay mabilis namang gumagawa ng pag-atake ang King of Dragon, gamit ang napakalakas nitong atake na Breath of Destruction. Mula sa bibig nito ay pinakawalan nito ang napakalakas na ingay at apoy. Inutusan naman ni Jinwoo si Kaisel na bumaba ng kaunti upang umiwas sa gagawing Breath of Destruction ni Antares. Mula sa likuran ni Kaisel ay tumalon si Jinwoo upang gumawa ng atake gamit ang Quicksilver mula sa ere. Makikita rito ang pagbuelo ng mana ni Jinwoo upang gamitin ang Quicksilver. Nagawang madaplisan ng atake ni Jinwoo ang King Monarch of Destruction bago ulit siya makasakay sa likod ni Kaisel. Ngunit wika ni Jinwoo na hindi niya man lang nagalusan ang katawan ng Monarch of Destruction. Matalim na titig ang tinugon ng Monarch of Destruction kay Jinwoo, wika nito na hindi sa kanya ubra ang ganong kahinang uri ng atake. Kung kaya inutusan ni Jinwoo si Kaisel na lumayo, ngunit bago pa makalayo ng lubusan, ay nagpakawala ng atake ang King Monarch of Destruction gamit ang Dragon's Fearsome Roar. Sa lakas nito ay nayanig at natamaan ng pinakawalang mana si Kaisel, upang iligtas si Jinwoo sa pagbulusok ni Kaisel. Gamit ang buntot niya ay pinulupot niya ito kay Jinwoo at inihagis papalayo sa kanya. Nagulat si Jinwoo sa ginawang ito ni Kaisel. Nakalapag man sa lupa si Jinwoo, ay di niya namalayan ulit ang pinakawalang Fire Blast dahilan para masabugan sina Jinwoo at Kaisel. Hindi pa nakontento ang King Monarch of Destruction sa kanyang atake, ay nagpakawala muli ito ng malakas na Fire Blast at muling sumabog dahilan upang sumingaw at matuyo ang tubig. Wika ng King Monarch of Destruction na alam niyang hindi ikamamatay ni Jinwoo ang ganoong atake. Mula sa mga usok ng sumingaw na mga tubig, isang sorpresang atake naman ang ginawa ni Jinwoo. Tumalon ito upang atakehin ang King Monarch of Destruction. Sa pagkapit ni Jinwoo sa katawan ng King Monarch of Destruction, ay napansin niya na ang katawan nito ay kasing init ng magma. Ngunit gumawa pa rin ng atake si Jinwoo gamit ang dagger, at sunod-sunod na pinatatamaan ang katawan ng King Monarch of Destruction. Ngunit dumadaplis lamang ang kanyang atake dahil sa malabakal na armor nito. Naramdaman ni Jinwoo na papalapit sa kanya ang kamay ng King of Dragons. Nakaiwas naman si Jinwoo bago pa makadapo ang Dragon Claw nito. Sa pag-iwas ni Jinwoo ay sinambit niya ang pagbangon, nangangalit pa rin ang King Monarch of Destruction sa ginawang pag-iwas ni Jinwoo. Sa pagsummon ni Jinwoo ay lumabas ang tatlong Shadow Dragons. Ngunit bago pa makagawa ng kilos ang King Monarch of Destruction, ay pinagtulungan siya ng tatlong Shadow Dragons. Kinagat ng isang Shadow Dragon sa lig ang King Monarch of Destruction upang hindi ito makakilos. Sabayang atake ang kanilang gagawin, humanda na sa pagbuga ng Fire Breath ang isa sa mga Shadow Dragon. Tinamaan ng Fire Breath ang King Monarch of Destruction. Mula sa ere ay makikita ang stratehiyang ginawa ni Jinwoo at ng mga summoned Shadow Dragons. Wika ni Jinwoo na kahit ang Fire Breath ng mga Dragons ni Belyon ay hindi kayang masunog ang King Monarch of Destruction. Dugtong pa niya na ang atake at depensa ng King of Dragon ay higit na mas malakas sa lahat ng kanyang nakalaban. Kung kaya naisip ni Jinwoo na hindi ubra ang kanyang mga dating atake. Kung kaya kailangan niya gumawa ng mas malakas na atake na kayang wasakin ang malabakal nitong armor gamit lamang ang kanyang mga kamay. Sa pag-iisip ni Jinwoo ng paraan ay nabanggit niya muli ang salitang armor. Dahil dito biglang nabalot ng mala Shadow Wind si Jinwoo. Habang makikita namang tuluyang nawasak ng King Monarch of Destruction ang mga Shadow Dragons. Wika ng King Monarch of Destruction kung sa tingin ba ni Jinwoo na mapipigilan siya ng mga ganong uri lamang ng mga Shadow Soldiers. Sa pagbaling ng paningin ng King Monarch of Destruction kay Jinwoo, ay napatigil ito at naramdaman ang kapangyarihan ng kadiliman na bumabalot kay Jinwoo.
Nababalot ng Power of Darkness at Shadow Particles si Jinwoo. Nakita ito ng King Monarch of Destruction at napatanong kung ano naman ang binabalak ni Jinwoo. Dito ay makikita na binabalot ni Jinwoo ang kanyang katawan ng Power of Darkness upang makagawa ng armor na mas malaki at mas malakas kaysa sa King Monarch of Destruction. Mas magiging malaki siyang uri na kahit na sinong nabubuhay at kahit pa siya ay walang makahihigit. Dito ay makikita na tila naging maliit ang King Monarch of Destruction sa ginawang ito ni Jinwoo. Mga bro, 1,699 likes ang goal natin sa video na ito. Nakaka 20,000 views ang videos natin. Isang like nyo lang ang kailangan ko. Paabutin nyo ng 1,699 likes ang video na ito at ilalabas ko na din agad yung susunod na video. Kayo na lang ang hinihintay ko. Bilisan nyo at mag-like na kayo. Subscribe na din kayo sa iba pa natin channel, libre lang ang content natin, kaya hinihingi ko ang suporta nyo. Habang patuloy sa paglaki at lakas si Jinwoo, wika ng Monarch of Destruction na ang Shadow Monarch ay isa sa mga bahagi ng Brilliant of Light, ibig sabihin nito ay wala nang hihigit pang anyo nito. Kaya ganun na lang ang pagtataka ng King Monarch of Destruction sa ginagawa ni Jinwoo. Wari niya, kung bakit lumalaki at lumalakas si Jinwoo ay dahil sa pagsummon ni Jinwoo sa Power of Death sa planeta. Habang patuloy sa pag-transform si Jinwoo, hindi makapaniwala rito ang King Monarch of Destruction na ang isang normal na tao kagaya ni Jinwoo ay kayang gamitin ang Power of Death. Tuluyang nag-transform si Jinwoo at nakumpleto niya ang pagiging Shadow Armor bilang bagong anyo. Wika ni Jinwoo na ito marahil ang tunay na kapangyarihan ng Shadow Monarch na iniwan sa kanya ni Ashborn. Habang nakatayo ang Shadow Armor form ni Jinwoo, wika niya na nararamdaman niya ang walang katapusan, kapangyarihan na bumabalot at dumadaloy sa kanya. Wika ng King of Dragons na kaya nagawang tawagin ni Jinwoo at magamit ang Power of Death ay dahil naranasan ni Jinwoo na manatili sa border sa pagitan ng buhay at kamatayan. Dugtong pa ng Monarch of Destruction na noon pa man, bago makamit ni Jinwoo ang kapangyarihan nito ngayon, ay nakikipaglaban na si Jinwoo ng mag-isa upang makasurvive. Subalit hindi pa rin maawat ang King Monarch of Destruction sa paggawa ng atake, at naghanda ulit ito ng Breath of Destruction. Ngunit gamit ang Commander's Authority, ay naglabas si Jinwoo ng isang espesyal na Shadow Sword at nagawang mahati sa gitna ang Breath of Destruction ng King of Dragons. Isang malaking pagsabog ang gumulat sa King Monarch of Destruction dahil tiyak na huli na ang kanyang gagawing pag-iwas. At dito ay makikitang tinamaan ng direkta ang King Monarch of Destruction. Mula sa malayo ay tanaw ang nagaganap na tensyon sa pagitan ng King of Dragon at ng Shadow Armored form na si Jinwoo. Sa pag-ihip ng hangin ay agad na humakbang ang Shadow Armored form, dahil dito ay sinabayan ng King Monarch of Destruction ang gagawing atake ni Jinwoo. Dito ay makikita na nagtagpo ang kanilang mga malapitang physical na atake, dahil sa lakas ng impact ay nagkabitak-bitak ang lupa at nag-aalab na aura mula sa katawan ng King of Dragon at ng Shadow Armored form. Habang nakatayo ang King Monarch of Destruction ay gumamit ng Shadow Agility ang Shadow Armored form ni Jinwoo. Nagulat rito ang King Monarch of Destruction, gamit ang Dragon Claw ay atake sana ang King of Dragon, nang masalo ito ng Shadow Armored form. Isang malakas na suntok naman ang pinakawalan ng Shadow Armored form ang tumama sa ulo ang King Monarch of Destruction. Sinundan muli ito ng isa pang suntok ng Shadow Armored form, ngunit nakailag ang King Monarch of Destruction. Dahil sa malapitan ang labanan ng dalawa, ay nagawang makagat ng King Monarch of Destruction ang Shadow Armored form sa katawan at buong lakas itong inihagis. Sa lakas ng hagis sa Shadow Armored form ay bumagsak ito sa mga kastilyo. Naramdaman ng Shadow Armored form na gagawa ng pag-atake gamit ang Breath of Destruction ang King of Dragon, kung kaya ay mabilis itong bumangon at umilag sa atake ng King Monarch of Destruction. Sunod-sunod ang pagpapakawala ng Breath of Destruction upang patamaan ang Shadow Armored form sa kabila ng mabilis na pagkilos at iwas ay nagawang matamaan at maputol ang kabilang kamay ng Shadow Armored form. Ngunit makikita rin ang porsigidong pag-counter-attack ng Shadow Armored form, dala ang Shadow Lightning Sword. Sa muling pagbuga ng Breath of Destruction, ay hinarang ito ng Shadow Armored form gamit ang Shadow Lightning Sword. Dahilan para matamaan ang King Monarch of Destruction. Gamit ang buntot ng King Monarch of Destruction, ay winasiwas niya ito, at pinatamaan ang Shadow Armored form dahilan para mapaatras ito palayo sa King Monarch of Destruction na patuloy sa pagwasiwas ng buntot. Upang mas lumamang ang King Monarch of Destruction, ay lumipad ito at mula sa ere ay gumawa ito ng maraming fireball magic. Dito ay pinaulanan niya ang Shadow Armored form. Baka sa mata ng King Monarch of Destruction ang pag-aasam na natamaan niya ang Shadow Armored form, ngunit mula sa mga usok at alikabok ay mabilis na nakagawa ng sorpresang atake ang Shadow Armored form, naglabas ito ng Shadow Spear, at natamaan ang pakpak ng King Monarch of Destruction.
Nang mahawi ang usok ay lumitaw ang matatalas at mahahabang Shadow Spears. Gamit rito ni Jinwoo ang Dagger Rush attack. Gamit ang maraming Shadow Spear ay patatamaan niya sa ere ang King Monarch of Destruction. Ngunit isang counter-attack ang ginawa ng King of Dragons gamit naman ang Breath of Destruction. Nagkasalubong kanilang mga atake sa ere. Dahilan para mayanig ang paligid at mawasak ang mga bahagi ng lupa. Dahil mas malakas ang puwersa sa ere ng King Monarch of Destruction, ay nagawang mapenetrate nito ang Dagger Rush ng Shadow Armored Form. Napuno ng usok at makapal na alikabok ang paligid ng kinatatayuan ng Shadow Armored Form. Nang mahawi ang usok, ay makikitang nakatayo pa ang Shadow Armored Form, ngunit bakas rito ang pinsala na kanyang natamo mula sa Breath of Destruction ng King of Dragon. Sa tindi ng pinsala ay unti-unti lumitaw ang katawan ni Jinwoo. Samantala kahit may pinsala rin ang King Monarch of Destruction, ay nagawa pa rin itong makatayo. Tanaw ang mga mapupulang mata at anino nito sa likod ng mga usok. Nagbuntong hininga si Jinwoo nang makalapag siya sa lupa. Wika ni Jinwoo na kinakailangan ang matatag na stamina upang mapanatili ang ganong uri ng kapangyarihan. Samantala ay bumalik na rin sa kanyang anyo si Antares. Pahayag nito na kung tatanggapin na ba ni Jinwoo ang kanyang offer ng pag-anib. Gamit ang natitirang lakas, ay unti-unting nagningas ang katawan ni Jinwoo. Habang nilalabas ni Jinwoo ang dalawang dagger, wika nito na wala siyang plano na umanib sa mga halimaw. Dahil dito ay nagalit si Antares, habang hinuhugot sa kanyang kamay ang espada, wika niya na isang hangal si Jinwoo. Nagtagpo ang kanilang mga nag-aalab na mga mata, at sa isang iglap ay agad silang kumilos. Nagtagpo ulit ang kanilang mga sandata at atake sa ere. Habang nagpapalitan ng atake gamit ang mga espada, wika ni Antares na ang Monarch Transfiguration at Army of Destruction ay sinisira ang lahat kay Jinwoo. Sa huli ay hindi nito maproprotektahan ang sarili. Dugtong pa nito na kahit si Jinwoo ang hari ng kamatayan ay isa pa rin itong tao at dapat na makaramdam ng takot ng kamatayan, kung kaya't inalok niya rito si Jinwoo kung nais ba nitong ang apoy na kayang sunugin ang kamatayan at maging abo. Patuloy pa nito na ang lahat ng pinoprotektahan ni Jinwoo ay isang ilusyon lamang. Tahimik lamang si Jinwoo habang nagsasalita si Antares. Sa lakas ng bawat palitan ng sword fight ay napatalsik ang isang dagger ni Jinwoo. Dahilan para mapaatras si Jinwoo, ngunit dahil sa haba rin ng espada ni Antares ay nagawang maabot at masaksak si Jinwoo. Wika ni Antares na ito ang tunay na giyera, ang tunog ng Army of Destruction na nililipol ang sangkatauhan. Sa pag-atras ni Jinwoo ay napaluhod ito habang nakatukod ang dagger sa lupa. Nang iangat ni Jinwoo ang ulo ay nakaabang ang espada ni Antares sa kanyang leegi. Wika ni Antares ay hayaan ni Jinwoo na ang pagkawalang pag-asa ang mamayani at patahimikin ang lahat. Habang nakatitig ng may pagmamataas, wika ni Antares kay Jinwoo kung pinagsisihan ba nito ang desisyon. Isang malamig na sagot ang naging tugon ni Jinwoo, na siya dapat ang nagsasabi ng bagay na yon. Mula sa ere ay makikitang papalapit ang dagger ni Jinwoo patungo sa direksyon ng likuran ni Antares. Sa isang iglap at ginamit ito ni Jinwoo upang patamaan si Antares. Subalit agad na counter-defense ito ni Antares gamit ang isang shield. Wika ni Antares na isang kahangalan ang inisip ni Jinwoo na mapipinsala siya ng Dragon's Tooth, ang King of Dragons. Ngunit sinamantala ito ni Jinwoo upang makalayo kay Antares. Dugtong pa ni Antares na ang laban nila ay tila nakakatawa dahil ang laban nila ay sa pagitan ng apoy na isinilang sa kadiliman at ang kadiliman na isinilang sa liwanag. Pahayag pa ni Antares na ang laban nila ay malapit nang matapos. Pasikat na ang araw nang magsalita si Jinwoo. Sumang-ayon siya at wika niya na nakikita niya na ang wakas. Tugon ni Antares na pagtanto na ba ni Jinwoo na ang pagsalungat ay isang kahangalan. Ngunit isang mabilis na dash ang tinugon ni Jinwoo. Hinanda naman ni Antares ang kanyang espada at wika nito na ang Army of Destruction ay hindi kailangan hanapin ang lugar na iyon dahil ngayon niya pupugutan ng ulo ang hangal na monarch. Tugon ni Jinwoo na ang araw ang nagpapadilim sa anino. Natigilan rito si Antares. Sa isang iglap ay nakalapit si Jinwoo at nag-unleash ito ng maraming Shadow Soldiers upang pigilan sa pagkilos si Antares. Dahil dito ay walang nagawa si Antares, huli na rin kahit pa naglabas ito ng kapangyarihan, kaya galit na galit si Antares at wika niya pipira-pirasuhin niya ito at gagawing pagkain. Bibigyan niya ng masalimuot na kamatayan si Jinwoo dahil sa pagsalungat nito sa kanya na isang King of Dragons. Hindi ito pinakinggan ni Jinwoo at nagpatuloy sa paggawa ng atake. Gamit ang dagger ng kanyang ama ay iniaalay niya ang pag-unleash ng atake. Lumitaw rito ang imahe ng kanyang ama, si Ashborn, at para sa kanyang batang sarili. Sa ataking ito ay nanahati sa gitna si Antares. Wika ni Jinwoo na kung sakaling makikita ni Antares ang sarili nitong kamatayan. Ipinakita rito ang itim na dagger na hawak ni Jinwoo, at bilang alaala ng kanyang ama, ay ginamit niya itong panghiwa sa katawan ni Antares. Sabay ng paglabas ng mga gates mula sa kalangitan.
At dito na nagtatapos ang episode 12, panoorin nyo na din ang episode 13, ilalagay ko na yon sa ating channel. Huwag nyo kalimutan mag-like para maka next episode agad tayo.